Ayan, hello beautiful, welcome back at Everything Nice with Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. And yeah, walang kamatayang repotting. Ayan, so syempre pag may unboxing, may repotting, o diba? Pagka unboxing vlog ko, ang sasabihin ko, may pag may unboxing, may repotting. Pag may repotting, may unboxing, o diba? So ayun, kumuha na ako ng malinis na gloves. Ayan. So makulimlim, mukhang uulan yan. Wag naman sana. Ayan. So naglagay na ako. This is just loam soil, perlite, peat moss. Hindi pala peat moss, coco peat yung nilagay ko. At saka, ano pa ba? Yun lang. So, maglalagay din ako dito ng bunny poop. Where is my bunny poop? Bunny poop kasi maganda talaga sa saxis eh. Ayan. So, pampalash kasi ito na ang mga saxis. So, sa description, kung bibili kayo sa Urban Gardening, sa description kasi, ang nakalagay, pwede mo itappers. Pero wag mo nang itappers kasi favorite siya ng insekto. So, merong course na ganito. Merong yung lusaw. Yun nga lang kasi, mas mahal kasi. Kung konti lang naman yung itatanim mo, edi go ka na. So, hindi ako nagagamit ng mga Osmo coat doon. Pang ano lang ako, organic. Ayan. Ba't kaya nawawala yung isa kong ano? Ayan, so tanim na. Ayan, so this is lotus. Ang ating champagne, diba? Tapos, gagawa ako ng lush na Romanoma. Ganihan ba natin? So, dito sa bunny poop, kahit masobrahan, yung inyong pretty, carry lang. So, sorry, napuno na pala yung storage ko kaya hindi na siya nag-record. Kaya ang susunod nyo pong mapapanood is nakarepat na po sila. Pero hindi naman po lahat. Ayan. Ayan. So, hindi pala nag-record. Napul na yung aking memory. So, hindi pala nag-record. Ayan. Ayan. So, from here, eto, medyo moist kasi yung soil na ito. So, since basa kasi ito, tinaniman ko na sila ng mga saxi. So, itong isa, tuyot naman yung kanyang roots and pwedeng-pwede ko siyang itanim dito sa moist. So, actually, right after ko magrepat nito is nag-moist na ako ng konti para mag-ugat sila agad. Kasi, ang napansin ko sa mga succulent, ko, dahil 1 month lang ako nagdidilig, nung mahangin, natatangay sila, tapos wala pa silang ganung roots kasi nga, hindi nga ako nagdidilig ng 1 month. So, meron lang umuusbong, konti lang, pero dapat in 1 month kasi ang goal na is naka-stable na sila. So, ang gagawin ko is magmamoist ako since pasok naman na din, summer, mainit. Pag summer kasi, twice or thrice a month ako nagdidilig. Basta
assessment first pa rin ako sa aking mga succulent bago magdilig. Kasi ako nga yung hindi madalas magdilig sa Saxis kasi noon lagi nga akong nabubulukan kahit every week ang dilig. So ngayon, nag-ingat na ako and yun nga, moist na lang. So again, the moist method is not too wet and not too dry para sa mga new viewers. Ayan. And para makatipid ako sa space dahil wala na nga akong space. Ayan. At nagkaroon na nga ako ng space sa mga may favoritism, Charis, ayan. Sa isang pot, pinagsama-sama ko na lang yung mga medyo token size to regular size. Pinagsama-sama ko na sila doon. Since medyo malawang din kasi yung mga pots ko. Yung mga pots na to is yung mga namatayan din ng Saxis. And yung pinaka-ilalim is yung old soil mix ko lang na nanggaling sa mga namatayan na Saxis. So, pinapaarawan ko lang yun. At yun po yung nilalagay ko sa pinaka-ilalim ng pot para hindi naman ganun maaksaya sa sa soil mix, I mean, ayan. So, yung ibabaw, yun yung mas healthier, yun yung mas maraming CRH, peat moss, ganyan-ganyan. So, ganun ang aking ganap para makatipid din ako sa soil mix dahil ang dami ko nga pong mga plants na actually naubos na nga yung pang ilalim ko sa soil mix. Dati napakarami ng isang banyera, ngayon paubos na at sobrang konti na lang. So, dito sa black pot, hanging pot po ito, ang ilalagay ko dito yung mga lush at nagagandahan na si Purple Delight at saka si hybrid na Lovely Rose. So, dito ko na din ilalagay si Peach and Pride kasi ang laki niya eh. Kailangan na naman niya ng may sandalan kasi pag mga malalaking succulent, mabigat din sila. So, kung itatanim ko lang sila sa isang pot, kailangan pa rin ng mayroong bato or anything na may taga-support. So, ayun. Usually, ang technique na ginagawa ko kapag mga malalaking succulent, kailangan ko talaga ng rectangular pot or yung malaking pot para doon sila sumandal kasi ang hirap din ng mga malalaking succulent kasi yun nga, mabigat sila. The tendency is tutumba talaga sila kaya kailangan mo silang isandal or you have to make a support system talaga. So, hindi naman pwedeng stick matutumba. Ang bigat kasi talaga ni Peach and Pride. So, happily na kilig to the bones na naman ang person at yun ang pa-free ni Ma'am Wee. 'Di ba? Nagtanong lang ako, free ko na sa'yo, ma'am. Ganyan si Ma'am Wee. Ayan, maraming salamat. And of course, dito sa hybrid Lovely Rose. Iba kasi yung alam ko na hybrid Lovely Rose eh. 'Di ba yung medyo mas bukaka siya? Kasi yung Lovely Rose na alam natin, yung parang rose talaga na nakaikom, 'di ba? So ito talaga iba yung pagka-hybrid niya. Tsaka parang ma-bluish siya because of her parina. Kasi yung Lovely Rose na common na alam natin is greener lang, 'di ba? So ayun, ang ganda nito, hybrid Lovely Rose. Tapos sasamahan pa ng Purple Delight. Tapos, since may space, dito ko na nga isisingit si Peach and Pride. Ayan.
dito pinagsama-sama kayo mga variegated para magkakasama sila. Kasi pag mga variegated, hindi mo talaga pwedeng direct sunlight. So, pwede sila sa shaded, ganyan-ganyan. So, mas okay sila sa or partially shaded or brightly shaded, ganyan. So, 'di ba? Ang daming mga klase ng shaded, pero ganun lang din naman, shaded lang naman talaga. So, ayan, andyan si Leonardine, si Lemon Rose, si Subsicilis, tapos si Variegated by Nessie, then naisip ko nga na ilagay na din dyan si Tinkerbell, kasi nandun lang siya sa Miracle kasama ng mga gymno, and napansin ko hindi siya masyadong lumalaki kasi hindi nga siya naaarawan. So, ayun, kailangan din naman nila ng araw na pwede din naman sila maarawan, morning sunlight, but hindi to the max na direct sunlight, ganyan. So, pwede naman. Pero, ingat pa rin kayo with cautious kasi the variegated ones, madali ding masunog yan. So, hindi pala kasi nag-play maninipis lang yung kanina. dahon nila. ayun. So, minsan, pag nilagay mo yan sa direct sunlight, Ganun kasi ang ginagawa is ko, magugulat ka na lang. para makatipid Sunog na siya agad. sa pot. As in, Ayan. sunog talaga yung dahon niya na nakaikom na basta ganun. So, ganun yung experience ko kasi kay Lemon Rose, variegated Lemon Rose. So, ayan, naisip ko na lang ilagay sila sa isang pot since para hindi na pa isa-isa ng kumuha kasi yun nga, yun yung reason ko kaya lagi ako nakakompat. Nahihirapan na ako sa mga plants ko kasi ang dami na talaga nila. So, ayun. So, that's all Totoo for po na today. magtanim ay hindi biro. Thank you for watching again. Ayan. So, ang ganda ng pot na to kasi mga variegated yung sama-sama. So, yun lang yung naisip ko and share ko lang din sa inyo na maganda na magkasama sa isang compat kasi ang succulent or even cactus ay kapag iisa lang hindi mo siya ma-appreciate. Hindi mo makita yung ganda nila pero kung masama-sama sila doon mo ma-appreciate na. Oh, ang ganda. Ayan. Si Monroe din. Tapos yung the rest sila is from Namwi kasi nashigpay nga yung nandito ko. Ayan. Ayan. Ang ganda ng ano na to, opalina. Parang iba kasi siya eh. Diba? Bilog na bilog. Alam ko ganito kasi opalina. Yung isa kasi ganun eh. Medyo patusok yung leaves. Tapos eto yung iba. Ayan. Yun din, galing kay Ma'am Wee. Siniksik ko lang dito si Alba. Tapos ito yung galing na Rubidona. Ayan. Si Bambino. Ayan, ang laki na niya. Bigla siyang boom. Tapos si PBL. Ayan, we're done with our repotting session. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog today. And if you do, please do subscribe. At talaga namang ang gaganda ng mga succulent ni Ma'am Wee. Ayan. O, diba? Ang ganda ni Wesley. Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Your nurse Plantita saying, God bless po. At laging mag-ingat.